Bumulong siya sa tainga ni Yang Chen. Si Zhang Long ay anak ng investor ng chairman ng Chanmu Investments, baka gusto mong pag-isipan ito. Ngunit kalmado lang na uminom ng kape si Yang Chen at sumagot, ano naman, kung investor sila. Hanggat tutol ako sa kanila, hindi nila kailangang asahan na makapasok sa board of directors. Kaya bakit ako matatakot? Narinig ito ni Manager Chang at agad na inutusan ang security na palabasin si Zhang Long. Idinagdag pa niya ang membership card nito sa blacklist. Mula ngayon, hindi na siya papayagang pumasok sa All Island Hotel Group. Galit na galit si Zhang Long. May lakas ng loob kayong hawakan ako. Sheng Demo, sabihin mo na ng deresto. Ikaw lang ang pangalawang shareholder ng isang maliit na hotel, ni hindi ka kailangan bigyang pansin ng Chanmu Investment. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya at tinawag si Wang Jaya na sumama sa kanya. Sa puntong ito, halatang may interes siya kay Wang Jaya. Nakita ito ni Yang Chen at napaisip, hayaan mo't agawin ko si Wang Jaya sa harap mo, tingnan natin kung kaya mo pang magyabang. Biglang nagsalita si Yang Chen, Miss Wang Jaya, sino ba talaga ang ka-blind date mo? Hindi naman talaga ito isang blind date, hindi ba? Napatingin si Wang Jaya sa kanya. Kinuha ni Yang Chen ang isang bulaklak malapit sa kanila at iniabot ito sa kanya. Tingnan mo, sariwang bulaklak. Inihanda ko ito para sa'yo. Ano, upo tayo at mag-usap. Pasensya na sa nangyari kanina sa sasakyan. Napaisip si Wang Jaya, kung pipili rin lang ako ng mayaman, bakit hindi yung gwapo at may dating? Kaya lumapit siya kay Yang Chen, tinanggap ang bulaklak, at sinabi, bibigyan kita ng pagkakataong bumawi sa akin. Lalong nainas si Zhang Long. Ako na nga ang nakipag-away para kay Wang Jaya, pero ganito lang niya ako tretuhin. Insulto na ito. Humarap si Wang Jaya kay Zhang Long at sinabi, hindi mo naman talaga ito ginagawa para sa akin, kundi para lang sa pride mo. Sinabi ko na sayo na huwag makipagtalo kay Yang Chen, pero nagpumilit ka pa rin. Lalo siyang nag-init sa galit. Hindi niya kayang galawin si Yang Chen, pero si Wang Jaya, ibang usapan na iyon. Kung uupo ka at kakain kasama niya, iniinsulto mo ako. Mag-isip kang mabuti sa magiging kahihinatnan niyan. Napangiti lang si Yang Chen at lumapit kay Wang Jaya at hinawakan ang balikat nito. Sinabi dito ni Yang Chen na, relax ka lang at mag-enjoy sa pagkain mo. Kung may langaw o lamok na manggugulo sa'yo, ako mismo ang magpapalayas sa kanila. Umupo si Wang Jaya at nagpasalamat kay Yang Chen. Hindi na nakatiis si Zhang Long at sinubukang suntukin si Wang Jaya, pero mabilis itong sinalag ni Yang Chen. Wala ka ng moralidad, gusto mo pang manakit ng babae. Nakita ni Manager Chang ang sitwasyon at agad na tumawag ng security para palabasin si Zhang Long. Habang kinalagad siya palabas, sumisigaw siya sa galit, ipapasabi ko ito sa tatay ko. Makikita mo. Samantala, inabot ng waiter ang alak. Itinaas ni Yang Chen ang kanyang baso at formal na ipinakilala ang sarili. Masaya akong makasama ka sa hapunang ito. Itinaas din ni Wang Jaya ang kanyang baso at nagpakilala. Tatanggalin ko na rin ang masamang review na ibinigay ko sa'yo kanina. Dahil sa pangyayaring iyon, mas nakilala kita. Ngunit umiling lang si Yang Chen. Huwag mo nang tanggalin. Ang review na yan ay isang espesyal na alaala ng pagkikita natin. Pagkatapos, sabay nilang itinaas ang baso at nag-toast. Sa kabilang mesa, may ilang tao na nag-uusap. Ganito talaga ang mga mayayaman, kapag may umagrabyado sa kanila, kinukuha na lang nila ang babae bilang paghihiganti. Ang yabang. Habang nag-uusap, tinanong ni Wang Jaya si Yang Chen tungkol sa pamilya niya. Sinagot ito ni Yang Chen at sinabi, matagal nang pumanaw ang mga magulang ko. Ngayon, nagtratrabaho lang ako bilang driver ng ride-hailing service. Ikaw naman, anong trabaho mo? Sumagot si Wang Jaya at sinabi, ang pamilya ko ay nasa Sioux City. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang mamahaling tindahan. Pumunta ako rito para sa blind date dahil gusto kong manatili sa lungsod na ito. Tumango si Yang Chen.
Lahat tayo may karapatang ituloy ang buhay na gusto natin. Hindi ka iyahiya para sa isang babae na umasa sa isang lalaki. Napaisip siya, kung ikukumpara kay Fei Fei, mas diretso magsalita si Wang Jaya. Hindi siya mukhang mapagpanggap o mahilig magpakitang gilas na ang habol lang ay pera. Nagpatuloy sila sa inuman at masayang kwentuhan, ininom na ni Wang Jaya ang kanyang alak. Maya-maya, tinanong ni Wang Jaya si Yang Chen, alam mo ba kung bakit nagkaroon ako ng masamang impresyon sa'yo noong una tayong nagkita sa sasakyan? Mayroon akong 2 blind date ngayon. Yung nauna, mabait naman siya, pero naglakas loob siyang halikan ako sa sinehan habang madilim. Napangiti si Yang Chen at tinaas ang kanyang baso. Sa tingin ko, hindi mo lang talaga siya gusto. Kung gusto mo siya, siguradong hindi mo tinanggihan ang halik na yon. Namula si Wang Jaya at agad na itinanggi. Wala itong kinalaman sa gusto o hindi. Sino bang hahalik sa taong unang beses pa lang nilang nakilala? Hindi ba parang sobra na yon? Ngumiti si Yang Chen. Ang halik ay walang kinalaman sa bilang ng pagkikita. Depende lang yan sa pakiramdam at sa tamang atmosfera. Posible pang ang may mangyari pang mas higit sa unang pagkikita, hanggat tama ang atmosphere at naroon ang tamang pakiramdam. Si Wang Jaya ay hindi pa rin kumbinsido kaya nagtanong, paano mo masasabing may kusang loob na hahalik sa unang pagkikita? Dahan-daang tumayo si Yang Chen, lumapit kay Wang Jaya ng dahan-dahan, sabay itinaas ang baba ni Wang Jaya, at hinalikan siya. Hindi na pumalag si Wang Jaya at tinanggap lang ang halik. Matapos nito, tumalikod si Yang Chen at nagsabing, dahan-dahanin mo lang ang pagkain, sagot ko na ang bayad. Pupunta ako sa room 1208 para magpahinga. Nabigla si Wang Jaya at tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kamay. Sabay bigla siyang napaisip, hinalikan niya ako. Bakit hindi ako nakapag-react agad? Napansin niyang sinadya ni Yang Chen banggitin ang numero ng kwarto nito, tila ba iniimbitahan siya. Nahiya siya at hindi alam kung ano ang nararamdaman niya. Sa room 1208, katatapos lang maligo ni Yang Chen, nakatuwalya lang ito habang pinapatuyo ang kanyang buhok. Bigla niyang narinig ang katok sa pinto kaya napalingon na lang siya dito bigla. Binalot niya ng maayos ang tuwalya at binuksan ang pinto, at laking gulat niya nang makitang si Wang Jaya ang kumakatok. Bago pa man siya makapagsalita, bigla itong pumasok at hinalikan siya. Namumula itong tumingin sa kanya. Sabay sinabi nito na ang pakiramdam ko ay sobrang init. Sumagot si Yang Chen at sinabi, uminom ka ng sobra. Hinawakan ni Wang Jaya ang katawan nito, hinaplos ang matigas na dibdib at mga abs, at bamulong, hindi ko kayang pigilan ang pakiramdam na ito. Habang hinahaplos ni Wang Jaya ang kanyang katawan, hindi na nagdalawang isip si Yang Chen, binuhat niya ito para ipasok. Agad niyang sinipa ang pinto at isinara. Sabay inihiga niya ito sa kama, at patuloy silang naghalikan. Sa kama ng hotel, isang binata at dalaga ang nagpaubaya sa bugzo ng kanilang damdamin. At ang sumunod na nangyari, alam na ng lahat. Siyempre hindi na ito pinakita pa. Kinabukasan sa All Island Hotel Group, nagising si Yang Chen at napansin niyang wala na si Wang Jaya sa tabi niya. Umupo siya, hinayla ang kumot, at laking gulat niya nang makitang may bahid ng dugo sa kama. Pwede bang, unang beses ni Wang Jaya ito? Mukhang nakaalis ng pagkabirhen ang bida natin. Napansin rin niya ang isang sobre na may perang iniwan sa lamesa, kasabay ng isang sulat mula kay Wang Jaya. Agad niyang kinuha ang sulat at binasa. Huwag kang mag-alala, hindi ako mukhang pera. Kagabi, napahanga mo ako at lubos akong nasiyahan. Ang $3,000 sa lamesa ay para sa iyo, gamitin mo ito bilang panggasto sa loob ng isang buwan. Huwag kang gagawa ng gulo, at alagaan mo ang sarili mo. Hintayin mo ako, babalik ako sa susunod na buwan para anyayahan kang muli para sa isang gabi. Matapos basahin, napatawa si Yang Chen. Talagang isang kakaibang babae si Wang Jaya. Pagkatapos maghanda, dumiretso si Yang Chen sa Shinglong Financial Building para kunin ang ilang papeles. Pagpasok niya, nagpakilala siya sa isang staff. Agad itong tumayo at lumabas para kamayan siya.
Ako po ang manager ng gusali, Chan Chu, pakilala ng staff. Sinabi ni Yang Chen na naroon siya upang kunin ang mga dokumento. Agad namang kinuha ni Manager Chan ang mga papeles at iniabot sa kanya. Habang pinagmamasdan siya ng ibang babaeng empleyado, may narinig siyang bulungan. Ang bago nating boss ay sobrang bata. Siguradong mayaman ito. Sa tingin mo kaya babaguhin niya ang sistema ng pamamahala. Kinuha na ni Chan ang dokumento para ibigay kay Yang Chen. Sinabi nito kay Yang Chen na andito na lahat sa loob, pwede mo itong tingnan at kung mayroon kang mga problema, itanong mo lang sa akin agad, aayusin ko agad ito. Agad kinuha ni Yang Chen ang envelope at sinabi, wala nang kailangan, naniniwala ako na si Manager Chan ay isang matinong tao, at hindi gagawa ng gulo, gusto ko lang sabihin sa inyo na ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa ninyo sa Shinglong Finance Building. Sabay agad niyang tinawag ang ibang staff upang batiin si Yang Chen sa kanyang pagdating. Agad naman nagsiyuko ang mga ito upang batiin si Yang Chen. Ngumiti si Yang Chen at kumaway sa mga ito. Sabay nagpasalamat siya sa kanilang magandang pagbati sa kanya, sabay sinabihan na niya ang mga ito na bumalik na sila sa kanilang mga trabaho. Pagkatapos, binalik ni Yang Chen ang kanyang tingin kay Manager Chan, sinabi ni Yang Chen dito na sabihin sa kanya kung sino ang tao na naga-rent sa 15 floor, sumagot si Manager Chan ng oo, titingnan niya. Agad nag-check sa computer si Director Chan at sumagot, ang nangungupahan ay si Zhang Jingyan, at magtatapos na ang kontrata niya sa katapusan ng buwang ito. Napangiti si Yang Chen, saktong matatapos na ang lease nila. Inutusan niya si Director Chan na samahan siya sa tenant. Pagsakay nila sa elevator, agad nilang pinindot ang palapag 15. Habang nasa loob pa sila ng elevator, nakatanggap ng tawag si Manager Chan. May meeting ako sa isang kliyente tungkol sa upa. Pwede mo po ba akong hintayin sandali? Sumagot si Yang Chen, sige, ikaw muna ang bahala. Mauuna na akong pumasok. Pagdating niya sa kanyang dating opisina, bumati siya sa mga dating kasamahan niya. Laking gulat nila nang makita siya. Lumapit ang isang malapit niyang katrabaho at nagtanong, bakit ka nag-resign? Pwede akong humingi ng tulong kay Mr. Zhang at Manager Lee para makabalik ka. Kalma lang na sumagot si Yang Chen, hindi na kailangan. Nandito lang ako para kunin ang sahod ko. Pagkatapos, sumigaw siya ng malakas, Zhang Jingyan. Bakit ka nagtatago sa opisina mo? Itigil mo na ang pagtatago mo at lumabas ka na ngayon. Lumabas si Zhang Jingyan at sumagot, ano bang pinagsisigawan mo? Akala mo ba pwede mong gawin to rito? Galit na hinarap ni Yang Chen si Mr. Zhang at sinabing, lumabas ka rin pala. Akala ko takot kang humarap. Sabay tanong niya, nasa iyo ba ang komisyon na utang mo sa akin? Matapang namang sumagot si Mr. Zhang, Yang Chen, gusto mo ng komisyon. Ayos lang pero bumalik ka muna sa trabaho. Pagkatapos, mayabang niyang iminungkahi, paano kung bigyan kita ng $10,000 sa loob ng 10 buwan, basta makakapagsara ka ng kahit isang deal kada buwan mula ngayon. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Yang Chen. Sinabi niya ng madiin, ano bang pinagsasasabi mo? Malinaw na nangako ka ng 20% komisyon sa bawat matagumpay na kaso, walang kahit anong kondisyon. Ngunit natawa lang si Mr. Zhang sa sinabi niya. May pruweba ka ba? Sabay hamon nito. Paano kung sabihin kung ikaw ang nangako na magtatrabaho ka para sa akin ng libre habang buhay? Hindi ito pinansin ni Yang Chen. Sa halip, tumingin siya sa mga empleyado sa paligid at matapang na sinabi, kayong lahat na naririto sa kumpanya, narinig ninyo ba ang sinabi niya? Ito ang patunay ko, ebidensya na hindi mabubura. Nasa isipan na ninyo ang katotohanan. Ngunit hindi ito ikinabahala ni Mr. Zhang dahil alam niyang takot sa kanya ang mga empleyado. Ngangising-ngising sinabi niya, meron ba rito ang nakarinig na sinabi kong bibigyan ko siya ng 20% komisyon? Agad namang tumayo ang isang empleyado at sumagot, hindi. Siguro, maling pagkakarinig lang ni Yang Chen. Dahil sa sinabi ng empleyado, biglang napaisip si Yang Chen.
Wala ba ni isa sa kanila ang nakakaintindi na ang nangyayari sa akin ngayon ay maaaring mangyari rin sa kanila balang araw? Nagpatuloy pa sa pagsasalita ang empleyado, Yang Chen, napakabait sa iyo ni Mr. Zhang. Kaya dapat magpasalamat ka na lang sa kanya at bumalik ka sa trabaho. Lalo namang natuwa si Mr. Zhang sa sinabi ng tauhan niya. Yan ang gusto ko. Alam mong may talento ka, kaya ito lang ang pagkakataon mo. Huwag kang maging manhid, bumalik ka na sa upuan mo at magtrabaho. Sabay lakad niya palabas at sinabi, kailangan kong bumaba at makipag-usap sa management office tungkol sa pag-renew ng lease. Bago lumabas, idinagdag pa niya, akala niyo ba madali para sa akin, bilang boss, ang buhayin ang ganitong aming empleyado? Lumapit naman ang masugid niyang empleyado at sumang-ayon, oo nga, dapat kaming lahat ay magpasalamat kay Mr. Zhang sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ipakita ang aming talento. Hindi na natuwa si Yang Chen sa kanyang naririnig. Kinuha niya ang kanyang telepono at matapang na sinabi, napakawalang kwenta nito. Lumabas ako para magtrabaho at kumita ng pera, pero kahit ang sweldong nararapat sa akin, hindi ko makuha. Tapos gusto niyo pang magpasalamat ako. Napakakapal ng mukha niyo. Na-record ko lahat ng sinabi ninyo, at magpa-file ako ng arbitration ngayon din. Hindi ako naniniwalang hindi kayo kayang disiplinahin ng batas. Nagpanteng ang tenga ni Mr. Zhang sa narinig. Galit siyang sumigaw sa kanyang mga tao, isara ang pinto. Sabay utos niya, kunin ang cellphone niya. Agad namang sumunod ang tauhan niya at dali-daling nilock ang pinto. Samantala, sa labas ng opisina, napansin ito ni Manager Chan habang may kausap sa telepono. Napaisip siya, bakit biglang isinara ang pinto? May nangyari kayang masama sa bagong boss. Samantala, sa loob ng opisina, lumapit si Mr. Zhang kay Yang Chen at may pagbabante sa boses na sinabi. Burahin mo ang recording. Gawin mo ngayon, at makakalabas ka ng maayos. Ngunit hindi natinag si Yang Chen. Hindi niya ito pinansin at nanatiling kalmado habang nakatingin ng diretsyo kay Mr. Zhang. I got so much motherfucking going on right now.